Magandang araw 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 sa atin lahat, mga kababayan, sa panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Napaka-good news po nito 'no, Marcoleta absuelto na. Pero kasabay po ng good news kay Marcoleta, eto naman po si, VP Sara, tuloy na po ang impeachment. 'No, tuloy na po ang pakulo nila sa HOR, ayan. At nagsabi pa po si Luistro, kahit daw po mag-resign si VP Sara, itutuloy pa rin nila ang impeachment. Pag-uusapan po natin 'yan. Kung, ano talaga ba ang purpose niyo ng impeachment? Makakuha ng katarungan o ma-deprive si VP Sara ng pagkakataong tumakbo, 'di ba? Kayo, eh. Okey, pag-uusapan din po natin, eto po. Si Gadon at tsaka 'tong tambalang Gadon at, anong pangalan nito, Ombudsman Remulla, pinabulaanan po ng abogado ng 18 ex-Marines o ex-soldiers na panahon ni Duterte yung isa sa mga picture, na may mga pagde-deliver ng maleta at si Gadon po ay natuklasan na nagpe-fake news. Pinalita po natin 'yan, binatikos po natin si Gadon dahil sa pagsasabing kiss of death di umano ang, endorsement ni VP Sara. Yung pala, hindi naman pala in-endorse ni VP Sara yung, kandidato. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yung mga kapapasok lang po, mag-likes na. Okay lang po yan, kahit wala kayong pangkape, mag-likes lang po kayo at manood. Masaya na po ako dyan. Opo, absuelto po. Yan, pag-usapan na po natin mga kapatid. Unahin na po natin kasi madali lang naman to. Yung sa Comelec, 'di ba, ang tagal. Ang tagal binanatan ng kung sino-sino, lalo na po dito po sa yung mga DDH, ang dami po mga Duterte diehard haters na naging Marcoleta diehard haters na rin 'no. Talagang lalo na po nung na hiwatigan nila na ang nililigawan ni VP Sara na katandem ay si Marcoleta. Lalo na po sila ng gagalaiti dito kay Marcoleta. Akala mo talaga ang laki ng kasalanan. Actually hindi ko po pinapatulan 'to dahil si Marcoleta po maalam sa batas, 'di ba? Kaya niya po 'yan basta sa mga usapin ng batas. Hindi nga natin alam kung ano yung nilabag ni Marcoleta, eh. Ang alam lang natin yung sa SOSE na tinatawag na hindi raw po nagdeklara si Marcoleta ng kanyang, yung mga nag-contribute sa kanyang kampanya. So, alam po natin na ito po bilang mahusay sa batas at wala naman po tayong nababalitaan na mga nilalabag sa batas nito ni Senator Marcoleta, sampalataya po tayo sa kanya na, wala po siyang ginagawang mali. At eto na nga po yung desisyon kasi akala mo 'pag makikinig lang talaga kayo rito sa fake news ng mga kalaban, akala mo talagang matatanggal na si Marcoleta sa pagiging senador, madi-dismiss, mapapatunayan na siya ay nagkasala, therefore tatanggalin siya, tapos bawas yan sa boboto para kay BP Sara, et cetera, et cetera. O 'di ba, lumaki na ng lumaki. Tapos hindi na makakatakbo ulit sa, bilang Vice President, et cetera, et cetera. So lahat po 'yan ay haka-haka, lahat po ng mga nagbalita tungkol sa
maaari na matanggal bilang senador pag napatunayan si Marcoleta. Ayun na nga eh. Patunayan nyo muna na may ginawang kasalanan. Sabihin nyo muna pala kung ano yung nilabag niya. Eh sabi nga sa inyo, si ano nga, 30 million. Binigyan siya ng 30 million, di ba? Si Escudero eh. Naabsuelto rin ng Comelec. Ito po, yung kalaban pa po yung basahin na natin yung balita mula po sa hindi nating kabati. Kasi pag sabihin nyo na, syempre, pabor yan, ano yan. Ito po mula sa Rappler. Comelec clears Marcoleta of poll violation over undeclared campaign contribution. Yung sinasabi nyong makukulong si Marcoleta o matatanggal si Marcoleta sa pagka-senador, naglabas na po. The Comelec says the election code provision that would have hold Marcoleta liable has long been repealed. Ibig sabihin po, no? Ito kasi yun, yung mayroon daw kinumpirma raw po ni Marcoleta na mayroong 75 million siyang campaign donations. Pero ito po ay na-receive niya before the campaign period, etc. etc. Sa madaling salita mga kapatid, ano po ang nilalabag na batas ni Marcoleta? Kasi bago nyo po sabihin na siya po ay makukulong o matatanggal sa pagiging senador, dapat meron munang batas na nilabag. Ayon po sa Comelec, sa desisyon ng Comelec, ano po to unanimous So nag-inhibit si Comelec Chair Garcia, kaya ang lumabas po 6-0. O lahat po pumabor na walang nilabag na batas na election law itong si Senator Marcoleta. Ayan po. Dahil ayon po sa batas, hindi po lumalabag sa batas ng campaign contribution si Senator Marcoleta. Kung ano pa po, kung mas malalim pa po yung gusto nyong diskusyon, magtanong na lang kayo sa mga wala na tayong pakialam dyan. Nagdesisyon na nga yung Comelec 6-0. Lahat po pumabor kay Marcoleta na wala siyang nilabag na election law. Kaya yung mga pauso, ngalngala na lang po. Yan. So tuloy-tuloy na po. Open pa po. Pwedeng tumakbo si Marcoleta. Kung may nagre-recruit kay Marcoleta na wag po natin pangalanan, may nagre-recruit man sa kanya bilang Vice President, pwede pa pong tumakbo si Marcoleta bilang Vice President. Congratulations at palato Senator, pahopya ka naman. Punta naman po tayo rito. Mula po sa kasiyahan, dito muna tayo sa mga magagaling mag-fake news. Ito po, pinabulaanan po ni Attorney Baligod. Ito pong sinasabi ni Remulla na yung maleta delivery hindi po nangyari nung time ni ex-President Duterte. Ayan. So pinabulaanan po ni Attorney Levy Baligod yung sinabi po ni Ombudsman na naganap daw po yan. May paliwanag pa nga si Baligod. Yung tinutukoy na picture, picture daw po yun yung sa bahay ni Kimbo. Kimbo. Yan po ay may nakapagbulong lang daw rito kay Ombudsman Ombudsman Remulla. Kaya niya nasabi yun. Pero ang katotohanan po, may petsa po yun, yung picture na yun ng maleta at hindi po yun panahon ni Tatay Digong. So,
Para po mapatunayan natin yan, Senator Lacson, isalang mo na yung 18 Marines na yan. Itanong nyo yan lahat sa kanila. Kung sila ba ay nagsasabi ng totoo dyan sa, baka nga naman mahuli ninyo na nagsisinungaling tong 18 Marines na to, di ba? O, baka mapatunayan nyo na panahon pa ni Tatay Digong lahat yan. Di absuelto na amo nyo. Yun lang naman yun. Bakit ba takot na takot kayo sa katotohanan? Okay, ikalawa po, natutuwa po tayo dito sa binanggit po ni Attorney Torion, no? Ito po, dahil daw po sa pag-amin, umamin po si attorney, hindi po attorney to, ombudsman. Si Ombudsman Crispin Remulla, ito po yung pahayag niya, di ba? Totoo yun na nakipagkita ko sa ICC. Teka, wag natin bitinin dun sa may maleta. So, ganito lang po yan, no? Senator Lacson, may dalawang panig po. Yung isa, sabi ni Remulla, may picture, yung 18 Marines, may picture sila na panahon pa raw ni Duterte, yung bigayan na maleta na yun. Sabi naman ng mga kampo ng 18 ex-Marines o 18 ex-soldiers, panahon lahat yan ni BBM. Yan, delivery na yan. Kaya Senator Lacson, para hindi po nakangangay yung mga tao kung sino yung nagsasabi ng totoo, imbestigahan mo na kasi, imbitahin mo na yung mga yan. Kung gusto mo, lagi namang umaatin sa'yo si Ombudsman. Ha? Imbitahin mo pati si Remulla para magkaalaman, magkaharapan. Si Remulla walang takot yan eh. Humaharap po yan. Oh, imbitahin mo yung 18 ex-Marines, siguro naman, napakahusay na abogado ng ombudsman. Di ka namang magiging ombudsman kung hindi ka mahusay. Oh. Siguro naman, kaya niyang patunayan na nagsisinungaling yung 18 Marines. Kaya pagkakataon mo na to, Senator Lacson, hindi naman kita inuuto. Okay, punta na po tayo rito. Ibang issue na kasi to, pero involved pa rin po si Remulla, si Ombudsman. I-refresh lang po natin kayo. Ito po yung sinabi ni Ombudsman Remulla noong March 2, 2026. Totoo yun na nakipagkita ako sa ICC personnel. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Yung dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan yung testigo ng ICC. Yan po yung sinabi ni Crispin Remulla noong March 2, 2026. Ngayon po, nagpahayag naman po itong si Attorney Israelito Torion. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi we have been trying to secure evidence that the BBM government has been cooperating with the ICC. Even we are no longer party to the Rome Statute. Deklarasyon na yun. Ombudsman pa siya. At nag-confirm siya na nakikipag-ugnayan siya sa ICC at kay Trillanes. Yan po ang pahayag ni Attorney Israelito Torion. So, bakit po natutuwa si Torion? No? Na inamin ni Remulla. Ito po yun. Kasi po, ayon pa rin kay Senator Torion, ay Attorney Torion pala. At ka ba nangunguna ba dong? Hayaan mo mag-file muna si Torion ng kanyang candidacy bago mo tawaging senator. Ayon po kay Senator Torion, kay Attorney Torion, ang naturang pahayag ay nagsisilbing mahalagang ebidensya upang ayan, dagdag pa niya, inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong perjury o false testimony laban kay Remulla. Bakit po may false testimony or perjury? Kasi po, tumistigo siya sa Senate hearing na hindi nakikipagtulungan ang pamahalaan nung siya ay DOJ pa sa ICC.
Kaso pala 'to. Kaya pala natutuwa si Attorney Torion kasi wala silang ebidensya na nakikipagtulungan yung gobyerno sa ICC. Ngayon po dahil sa sinabi ni Remulla, meron na silang mabigat na ebidensya laban kay Remulla. Iniisip ko lang, hindi kaya pwede ring ikaso 'to kay Remulla kung siya po ay kung magiging presidente na po si VP Sara, makakasuhan po siya for impeachment? Hindi lang ako sigurado kasi sinabi niya po yan, DOJ pa siya eh, di ba? Itignan po natin yan. Makikita po natin yan pag naging presidente na si VP Sara. Okay. Kaya nakakatawa po ang mga panyanyari. Isa pa po nakakatawa. Ito, i-refresh lang natin kayo. Kahapon ko lang topic to. Sabi ni Gadon, wag na kayong magpa-endorso yan kay VP Sara. Dahil ang endorsement ni VP Sara ay kiss of death. Tignan nyo raw, yung kalaban daw ni Akop sa Antipolo. In-endorse ni VP Sara. Landslide, tinambakan ni Akop. Pag hindi mo alam ang sitwasyon, siyempre hindi naman tayo taga-Antipolo, di ba? Kaya nga kinakatwiranan ko, hindi naman porket in-endorso ni VP Sara, mananalo na. Yung Akop, ang tagal-tagal na niya. Ito po, mula po sa kampo ni VP Sara, ito po ang pahayag ni Attorney Kuya Mark Tolentino. Official statement. Ano sabi ni Gadon? Kiss of death. Natalo yung inendorso ni VP Sara sa Antipolo kalaban nung anak ni Akop. Ito po ang pahayag ni Attorney Kuya Mark Tolentino. Official statement. March 17, 2026. For the record and to put an end to the circulating misinformation, Vice President Inday Sara did not endorse Red Liaga as congressional candidate for the 2nd District of Antipolo in the March 2026 special election. Yari ka na naman Gadon. Fake news ka na naman. The Red Liaga team formally requested the office of the Vice President to issue an endorsement and or release a video in support of Red Liaga as congressional candidate for the 2nd District of Antipolo in the March 14, 2026 special election. However, no endorsement was issued and no video was recorded or released by the office of the Vice President. Maraming salamat, Attorney Kuya Mark Tolentino, sa iyong pahayag na yan. Kasi hindi ko po alam yan eh. Akala ko talaga totoo yung sinasabi ni Gadon na inendorso ni VP Sara yung kalaban. No? Akala ko talaga inendorso ni VP Sara yung kalaban ng anak ni Akop. Hindi naman pala. Aba? Grabe naman. Kiss of death pa. May nalalaman ka pang kiss of death ha. Hindi po totoo. Ano po ang totoo? Yung inendorso ni VP Sara nung nakaraang eleksyon. Nagpa-endorso kay VP Sara. Nanalo pa. Si Camille Villar tsaka si Amy Marcos. Yan ang katotohanan. Talo na, nanalo pa. Ano ngayon ang sagot mo, Gadon? Yari ka na. Yari ka na naman, Gadon. Hindi, yung kiss of death kasi, yung ibig sabihin, nakakasama pa pag in-endorse. Parang
endorsement ni Marcos, yan ang tunay na kiss of death. Paano hindi magiging kiss of death yan? Negative sa rating. Tapos magpapa-endorse ka. Medyo may kakulangan ka na nun sa pag-iisip. Okay, punta na po tayo rito sa ating main topic. Ito po sa naganap. Diniklara po ng House of Representatives Justice Committee ngayon lang po. Ngayong araw, kanina, sandali lang po. Mahirap na mapanood nyo kung mag-ala Marcos dito. Sa mga nagtatanong po, wag na po kayong gaano mag-alala. Medyo okay na po yung pakiramdam natin. Di po katulad ng mga talagang hindi na ako nagbablog. Ang sakit na sa lalamunan. Okay. Punta na po tayo rito kay BP Sara. Formal na po na magsisimula. Meron ng petsa, March 28, mini trial. So sila po magta-trial dyan sa justice. Kasi sa totoo lang po, eto sabi nila, dalawa po di ba? Pinasagot nila si BP Sara. Sumagot ba si BP Sara? Sumagot po. Pero ang sabi ng mga congressman, parang hindi sumagot. Kita nyo na, pati sagot ni BP Sara, pinipake news nyo. Ang tanong, sumagot ba o hindi? Sumagot. Nagustuhan ba nila yung sagot o hindi? Hindi nila nagustuhan. Bakit naman? Yun ang tanong. Kasi ang sagot nila BP Sara, wala naman kami sasagutin. Kasi wala naman kayong mga facts. Wala naman kayong mga ebidensyang nilatag para sagutin namin. Panay kwento lang po. Sa totoo lang po, parang yung kanina, yung diniscuss natin kay Marcoleta, sabi lang po ng COMELEC, walang nilabag na batas si Marcoleta. Tapos, yung impeachment po kasi, hindi po lahat ng kwento pwedeng impeachable offense. Halimbawa po, yung sinasabi nila na 11 days ginastos. Paano mo sasagutin yun? Wala namang kaso ng 11 days ginastos. Nakukuha niya po. Ang sinasabi po ni BP Sara, wala naman kayong sinasabi sa kampo po ni BP Sara para maikli lang po. Yung mga kwento ninyo, hindi naman impeachable yan. Wala naman kayong sinasabi ninyo. Pinagbantaan ni BP Sara yung buhay. Wala naman kayong pinakita na pruweba. Ano sasagutin ni BP Sara? Sasagutin ni BP Sara, hindi totoo? Yun na nga yung sagot sa inyo ni BP Sara Ayaw niyong tanggapin kasi doon ako nagtataka nga. Ngayon, sa halimbawa po, hindi kayo satisfied sa sagot. Ibig sabihin, pinalalabas ninyo na hindi talaga sinagot ni BP Sara yung mga akusasyon sa kanya. Hindi niya kayang sagutin. Ano ngayon dapat ang mangyayari kung hindi niya kayang sagutin? Di ba dapat masaya kayo dahil ay wala siyang pansagot? Di ma-impeach na siya kasi hindi niya kayang sagutin. Hindi po Ang impeachment po ni BP Sara, hindi po nakasalalay. Ang sagot niya nga ganun wala naman kaming sasagutin. Dahil yung mga sinasabi niyo naman, hindi naman impeachable offense yan. So ayon sa mga kwento nyo, walang nilalabag si BP Sara na impeachable. Halimbawa, yung mga COA, gusto nila sagutin ni BP Sara kung bakit siya binigyan ng eto halimbawa
Hindi na po tayo magbibigay ng iba pang halimbawa. Halimbawa po yung sinasabi ni De Lima, yung COA malinaw daw dun na nakalagay na siya po ay, pinasosoli yung pera. Bakit hindi raw sagutin ni VP Sara yun? Ano ba yung dahilan bakit pinasosoli yung pera? Yung, notice of disallowance, 'di ba? Meron notice of disallowance si VP Sara na nagkakahalaga ng 73 million. Ngayon, bakit daw hindi sinasagot ni VP Sara? Bakit siya nagkaroon ng notice of disallowance? O, 'di ba? Yun yung kung ikaw mahina ka sa pang-intindi, oo nga no, bakit ayaw sagutin ni VP Sara? Ang linaw na sagot ni VP Sara eh. Hindi naman yan impeachable offense. Notice lang yan eh. Nakuha nyo? Oh, parang may kulang tong papel mo ah. Ibig sabihin pag may kulang ka na papeles, kakasuhan ka na ba? Hindi. Ano po ang gagawin? Kukumpletuhin mo lang. Kukumpletuhin lang pala. So ibig sabihin po, yung mga binibigay po nilang mga kaso sinasabi nilang nilabag ni VP Sara, wala talagang nilalabag si VP Sara. Kaya nga bakit kayo nalulungkot? Kung talaga kayong may demanda, kung talagang totoo yung impeachment nyo at walang matibay yung impeachment ninyo at hindi kayang sagutin ni VP Sara, hindi ba dapat matuwa kayo kasi mai-impeach si VP Sara sa Senate? Saan ba nakasalala yung impeachment ninyo? Yung impeachment complaint nyo? Sa tibay ng complaint o sa sagot ni VP Sara? Kasi lumalabas po dito, naaasa lang kayo sa sagot ni VP Sara. Na-prostrate kayo kasi hindi siya sumagot. Saan ba nakasalalay yung inyong pagpapa-impeach kay VP Sara? Sa sagot niya o sa mga kasong nilabag niya ayon sa impeachment niyo? Dapat yung impeachment niyo kaya niyang panindigan. Meron ng ebidensya diyan, hindi. Kaya habang tumatagal yan, makikita ng mga tao, tama, fishing expedition talaga yung ginagawa ninyo. Okay. Ngayon, eto po. May binabanggit si Luistro. Kahit daw po mag-resign si VP Sara, itutuloy pa rin nila impeachment. Ay, teka lang muna, Luistro. Ano ba ang purpose nyo? Bakit nyo ini-impeach si VP Sara? May nagawa siyang kasalanan, di ba? Ano ba ang gusto nyo talaga? Mapanagot siya, di ba? Accountability, papanagutin. Di ba yan yung sinisigaw nyo lahat? Kaya nyo siya ini-impeach, papanagutin nyo siya. Bakit nyo siya ini-impeach? Kasi hindi siya pwedeng sampahan ng kasong kriminal dahil siya ay Vice President. So, ini-impeach nyo siya para makasuhan. Di ba yan yung purpose? Para papanagutin? Halimbawa, nag-resign si VP Sara. Dapat moot na yan. Eto, kwentuhan lang ha. Wala namang balak mag-resign si VP Sara. Di ba? Sinabi na ni VP Sara yan. Hindi siya magre-resign. Pero sa katwiran mo, Luistro, nahuhuli sa bibig yung purpose nyo ng impeachment. Ang purpose nyo ng impeachment dapat, papanagutin si VP Sara. Sabi nyo may kasalanan siyang ginawa. Kaya nyo siya ini-impeach. Gusto nyo siyang papanagutin sa kasalanan niyang ginawa. Tama? Hindi nyo siya mapapanagot kasi siya ay Vice President. Bawal siyang sampahan ng kasong kriminal. Hindi siya mananagot ngayon hanggang Vice President siya. Kung ang purpose nyo mapanagot siya, sasampa muna kayo ng impeachment tapos kakasuhan nyo na. Hindi nyo siya pwedeng kasuhan eh. Hindi nyo siya pwedeng kasuhan ng ano yung mga kaso nilang mabibigat? Yung
paglulustay ng pera, graft and corruption, malversation, tsaka yung 50 million pataas, ano na nga tawag doon sa okay. Ah, ano na nga kaso yung 50 million pataas yung ninakaw mo? Alam niyo yan eh. Hindi tayo magsasalita muna ako hangga't hindi niyo nasasabi. Plunder. Oh, 'di ba plunder? Hindi niyo siya pwedeng kasuhan ng plunder, malversation, etc. ng mga kriminal. Kaya niyo siya i-impeach. Ang premise, siguro may nagtanong sa kanya, kaya niya to nabanggit. Kahit naman mag-resign si BP Sara, itutuloy pa rin nila. Bakit niyo itutuloy? Hindi ba dapat sampahan niyo na ng kaso? Kung pananagutan po, wala nang, kunwari nag-resign si BP Sara, wala na siyang proteksyon. Pwede ninyo na siyang kasuhan. Kaso pag kinasuhan, matagal. 'Di ba? Matagal yan eh. Ang purpose nila, huwag makatakbo. Politika. Halatang halata. Hindi man lang kayo nagpakieme. Talagang sinabi nyo, kahit mag-resign si BP Sara, itutuloy pa rin namin yung impeachment. Bakit? Ano ba talaga ang gusto nyo? Papanagutin sa kasalanan o wag makatakbo? So, ang purpose talaga nila, wag makatakbo. Yun po yun. Nahuli si Luistro. Lahat po tong impeachment na to, para lang po to prevent BP Sara to run as President of the Republic of the Philippines. Bakit? Kasi mga magnanakaw sila. 1,000,000%, sabi ni Toby Chanko. 1,000,000%. Si Sawa Duterte. 1,000,000% hahabulin sila ni Sawa Duterte. Hindi po yung papanagutin. Kasi po kung papanagutin lang, na-impeach na, okay na. Sasampahan na namin ang kaso. Pag nag-resign, yun na po yun eh. Pag nag-resign, kung gusto nyo ng pananagutan, sasampahan nyo na ng kaso. Hindi, itutuloy pa rin daw nila yung impeachment. Ha? Kahit nag-resign na, itutuloy nyo pa rin? Oo, kasi dalawa raw yung impeachment. Yung isa, para matanggal siya bilang Vice President. Ikalawa, para daw to prevent her to run in office in future. Ayun pala yun. Hindi ko rin alam kung bakit mo i-discuss yan ng ganyan. Nahahalata tuloy kayo. Kasi, yung walang bahid ng politika, ganito yan. Pag nag-resign po si BP Sara, ano pong gagawin nyo? O dimut na po to, titigil na namin to, sasampahan na namin siya ng kaso. Kasi kinakailangan namin siyang papanagutin. Yun po ang correct na sagot sa tanong na kung mag-resign si BP Sara. Kung ang gusto lang ninyo ay papanagutin siya dyan sa mga lintik na 125 na ginastos in 11 days. Papanagutin siya sa pagbabanta niya na nag-hire siya ng John Wick. Di nahuli kayo, hindi pala yan yung purpose talaga. Kung hindi to prevent BP Sara to run. Halatang halata na. Halata na namin ngayon, in your own words, inamin mo na ito ay politika lang. Para lang hindi to prevent BP Sara to run. To prevent BP Sara to be the next President of the Republic of the Philippines. Alam na po ng mga Pilipino yan. Ang tanong, paano nyo kukumbinsihin yung mga senador? Wala nga kayong ebidensya. Nakikita po ng taong bayan yan.
Ila-live nyo yan, di ba? Makikita nila, nag-request yung taong ngipin na nagngangalang Shell Jokno. Nag-request yung hindi naman tao na nagngangalang Redon. Ay, hindi pala kasama si Redon. Si ano lang pala, si Shell Jokno lang pala. Nag-request ng mga bank accounts, ng mga ano. Para saan yan? Para patunayan daw na may undeclared wealth si BP Sara. Ganito po ang mag-aakusa na may undeclared wealth ka. Nangyari yan kay Erap eh. Inakusahan si Erap. Ito po, katulad po nitong Boracay Mansion. Meron tinatawag na Boracay. Alam niyo yung Boracay, yung swimming pool nila, nilagyan ng mga ano, malamang dolomite yung nilagay doon kaya naging white sand. Boracay Mansion ng tawag. May white sand sa loob. Sabi ni Erap, hindi akin yan. Hindi pala sa'yo yan? So wala nang may-ari? Akin na yan. Kaya sinabi may unexplained wealth siya kasi may binibintang sa kanya, may mansion ka. Wala to sa salin mo. Ano ba binibintang nyo? Meron ka nakatagong yaman. Makikita namin yan pag nakita namin bank account mo. Makikita namin yan pag nakita namin mga negosyo mo. Ibig sabihin, hindi nyo pa nakikita kung ano yung undeclared wealth, unexplained wealth. Sinabi lang ng hindi taong si Redon. Parang tao na rin. Sinabi ng parang taong si Redon na nadagdagan ng 50 million ng kanyang ano, kaya unexplained yan. Nadagdagan daw. Bakit hindi nyo tinatanong si Marcos? Bilyon na nadagdag. Sa loob lamang ng ilang taon lang. Buhat nung naging presidente siya, bilyon na nadagdag. Hindi nyo itatanong? Kasi double standard kayo. Wala kayong makikitang kamalian kay BBM, pero panay kamalian pag si BP Sara ang nakikita nyo. May ano ba? Artificial na alon? Artificial na alon pa pala yun. Wave. Hindi pa uso wave. Meron ng wave dun. Dininay ni Erap yun eh. Kaya kinumpis ng gobyerno eh. Si ano, may binintang. Mansion din si Binay. Di ba? Pinagbintangan din si Binay na may mansion eh. Helicopter pa nga nagbibideo dun. No? Ito, nakita namin yun eh. Yun po yun. Dapat may binibintang ka. Katulad halimbawa, pag bintang mo si BP Sara, ito po, may mga helicopter siya. Meron po siyang mansion sa ano. Meron po siyang mansion sa Forbes Park. Puta, yung mga may mansion sa Forbes Park, ayaw nyong imbestigahan man lang. Thank you very much muna kay Dudski na nagbigay po ng $199. Good evening, Boss Buds. Coffee muna. Na-miss ko tong kape kasi bawal daw magkape ngayon nung kalakasan ko ng ubo eh. Ngayong kontrolado ko na ubo ko, wala nang makakapigil sa akin magkape. Sayang, malamig na. Anong walang kamalian ni BBM? Puro mga kamalian ang ginagawa. Okay. Kaya, eto po, patunay lang po yan, no? Ano na po mangyayari? Sa March 25, magsisimula na po sila mini trial. Sila lang po. Ewan ko lang kung magpa-participate dyan si BP Sara. Pwede ba siyang hindi mag-participate? Pwede. Bakit po siya magpa-participate dyan? Pagkatapos po ng mini trial, ano na po? Magbobotohan sila. Pag hindi nag-participate si BP Sara, ano ang score sa botohan? 54-1. Sino yung 1? Si Suntay. Suntay na kinamumuhian ng lahat ng kababaihan. Yung mga kababaihan na walang mga saplot. Nagpapapicture ng mga walang mga saplot sa taas. Tapos ayaw silang
Nakakatawa yung ano, yung apo ni ano, apo ni Pilita Corrales, eh. Mahiya ka naman, ni. Bumabanat ka kay Suntay tapos nasa likod mo yung video mo na pek to the second power short ka. Tak ng popa, pek short, naka-pek short ka tapos nabababuyan ka sa sinabi ni Suntay. Patawa talaga 'tong mga 'to, eh. Okey. Wala pa rin po. Our positions remain unchanged. Sabi po ng team ni VP Sara. VP Sara Duterte defense team says their position remains unchanged in light of the declaration of sufficiency in grounds of the impeachment suits at the House of Representatives. So, dineklara na po na may sufficient in grounds kaya sila ay mini trial. Pero pang Justice Committee lang po. Wag po kayo mag-alala diyan, hindi pa po trial 'yan. Ang totoo pong impeachment court, yung pong sa Senado. 'Yan, mga palabas lang 'yan. Mag-aartehan lang 'yan, magtsahin diyan. From what we gather here, my colleagues, we're here. Ubusan ng English. To make the Vice President accountable. Sabihin ng tsahin, sabihin naman, well, we know for the fact that the Vice President was allowed to have representation here, but she didn't want to represent herself. Pareho kayong parang declamation yung ginagawa ninyo. Pagalingan ng declamation si De Lima na walang bahid. Si De Lima na bawal pagnasahan. Kanasa-nasa ka ba? The complaint suffer from fundamental defect. Yun daw pong impeachment complaint ay nagsasuffer dahil may depekto sa ulo yung mga nagko-complaint. They are built on conclusions, speculations, and narratives that are not anchored on the ultimate facts required under the Constitution and the rules. Yan po. There is no requirement under the applicable rules for her personal attendance when asked if Duterte will attend the hearing. Kahit po hindi dumalo dyan si VP Sara, okay lang po yan. Kasi po, para lang po yan sa Justice Committee. Alam ko na nga ang ano riyan, eh. Pagkatapos po nila mag-mini trial, pag hindi po dumalo si VP Sara, ang score po ng botohan diyan. Magbobotohan kasi magmi-mini trial sila. Magde-declaim si De Lima, gagantihan ng declamation ni Luistro at sila po ay magbobotohan. Sasabihin na naman ni Defensor na kinakailangan nating madaliin, magbotohan na tayo. So tatalima naman sila kay Defensor. Kaya magbobotohan na naman, ang kalalabasan ng botohan, 54-1 in favor of impeachment for the Vice President. So dadali na po. Ngayon, Badong, ano ba mangyayari pag umatin si VP Sara? Eventually, ano man ang sabihin ni VP Sara, pagbobotohan pa rin po sila. Pag umatin si VP Sara, eto na pagkakataon ng mga hayok. Babastusin na naman si VP Sara dyan. Pag si VP Sara po, kasi hindi naman po trial yan na may karapatan, eh. Justice Committee lang po yan. Kung ano po sabihin ng chairman, yun po masusunod. Hindi pa po yan trial. Kaya po, sisigawan na naman si VP Sara dyan. Pag umatin siya, sasabihan na naman siya ng mga pusit at kung ano-ano pa. O kaya hindi siya pagsasalitain. Pwede ba yun? Pwede yun.
So pagkatapos, umatin man at hindi si BP Sara, magbobotohan pa rin. Eh pag umatin ba si BP Sara, may epekto? Siyempre naman, may epekto sa botohan yun. Ilan na magiging boto pag umatin si BP Sara? 54-1 pa rin. Oh. Ibig sabihin ba dong, umatin at hindi si BP Sara, 54-1 pa rin? Oo, 54-1. Si Bong Suntay pa rin ang boboto pabor kay BP Sara. Eh wala palang boto, wala palang silbi. Bakit pa atin si BP Sara? Correct. Bakit ka pa atin? 54-1 din ang boto diyan. Pagkatapos ng botohan diyan ng 54-1, pupunta na sila ngayon sa plenaryo. Magpopormahan na naman yung mga kung sino-sino. Yari na naman sila kay Erese. Sisigawan na naman sila ni Erese. Magbobotohan na naman. Hindi po magbobotohan. Makakakuha sila dapat ng 106. Pag may 106, takbo na sa Senado. Di maghintay na lang tayo sa Senado, di ba? Hayaan na lang natin yung palabas nila. I-cover natin, i-live natin. Magpagalingan ng English. Kita nyo naman, paminsan-minsan sumusundot si si Marcoleta. Pagdating ng botohan, bakit one lang inarol si Marcoleta? Hindi po siya member. Dadalawa na lang nga nagtatanggol kay BP Sara, hindi pa member yung isa. Si Congressman Marcoleta. Congressman Marcoleta, huwag ka nang makisama dyan. Nasisira yung buhok mo eh. Ikaw naman, Congressman Marcoleta, ang dami mong mamanahin sa tatay mo, yung buhok pa. Bigla akong nagtaka eh. Paano naging 54-1? Eh si Bong Suntay, si Marcoleta, paano yung boto ni Marcoleta? Hindi pala member si Marcoleta. Pala member. Buti pa hindi member eh. Marami pang pagkampi kay BP Sara eh. Yung pala lahat ng member ang putya, anti-Duterte pala. Composition pa lang ng member eh. Oy, mag-likes kayo. At yan po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat,